Good day po. Ang next system po natin ay order system. Napakahalaga po nito lalo na sa mga tindahan dahil alam naman po natin na marami po sa mga naghahanap nating customer ay yung iba po ay hindi pa available at hinihintay po yung delivery. Gamit po itong sistema na to ay mas madali po natin magagawan ng mga order form yung ating mga customer. At the same time, makikita po nila yung status ng kanilang order gamit lamang po ang messenger. Tayo naman po, madali rin po natin makikita dahil nakaayos po yung mga pending nating order at magagawan din po natin ito ng status kung ito po'y na-claim, kung ito'y pending pa, or sila'y pull out na. So, simulan na po natin. Explain ko muna po itong ating spreadsheet. So, nandito po tayo ngayon sa ating laptop or PC. Meron po tayo ditong new order na tab. Dito po natin makikita lahat po nung nagsasubmit gamit yung kanilang messenger. Next naman po, ang verify order. Sa verify order, dito naman po natin na i-verify kung yung kanilang order ay mapoprovide po natin or hindi. Next naman, sa pending order, dito naman natin makikita kung ano-ano po yung mga pending natin today or kahit sa ibang araw po. Next naman po, kung meron naman pong claim, ito naman yung get customer claim. Next po ay yung ating resibo. So, kaya rin natin mag-create ng resibo. So, last natin ay yung update status. Dito naman po tayo nag-a-update kung ano po yung nangyari sa kanila order. So, ganun lamang po kadali itong ating system. Thank you po. Ang next naman po natin, so try naman po natin mag-submit ng order gamit ang messenger. Okay, so ito po yung ating messenger. So, ano po ang i-order? So, example, ganap po ako ng charger, ng laptop, okay, pang Acer. So, ganyan lang po. Then, continuous lang po yung tanong niyan. Ilan daw po yung pieces na bibilin? Sample 1. Okay. Meron daw po ba tayong sample? So, meron tayong mga option. Mag-iwan mo ng sample. Sample picture lang. Walang item o sample. Dito po tayo sa sample picture lang. Okay. Pasend ng picture. May gusto po bang i-remind? Sample wala na. Okay, then yung ating name, yes. Okay, ito po ba yung ating number? Yes. Okay, pasend po ng inyong picture o po kayo para mas mabilis namin kayo matawag. Okay, then na-submit na po. Makintay na lang po kayo matawag. Ngayon, check naman po natin kung pumasok po sa ating record. Diba po? So talagang real time pong nangyayari itong nagtanong po kay messenger at after masubmit ay mapupunta po agad sa ating spreadsheet. So, kompleto po yan. Yung kanyang picture, yung waiting time niya ngayon pa lang po kaya just now. Yung kanyang hinahanap, name ng customer, yung order niya, meron ba siyang bilin sa order? Wala. Okay, so wala siyang item na iniwan. Okay, serial wala rin din yung reference. So, ganun lamang po kadali. Talagang napakaginhawa po ng pag-fill up. Thank you po. So, try pa ho nating mag-submit ng isa pa para makita natin na talagang sunod-sunod lang po siyang lilitaw dito. Kunin ko lang po yung ating messenger. So, bilisan lang po natin para makita nyo po. So, order po naman ako ngayon ng cable. Ayan, cable iPhone 15. Ilan? Okay, 1. Okay, so sample picture lang. Okay, so wala na. Okay, Sunny Flores po ba? Yes. So, yun, nasubmit na po. Ngayon, check po natin. So, dapat maging dalawa po siya sa ating record. Check po natin. Yan. So, mapansin nyo po. So, dalawa na po. So, isang 4 minutes na po naghihintay at isang ngayon pa lamang po. At same nga po, yung picture at yung cable. Ganun lamang po kadali. Thank you po. Ang next natin, paano naman pong i-verify yung mga nag-submit ng order?
So, dito po sa ating spreadsheet, meron pong dalawang customer na nag-submit. Okay, kunin muna po natin itong nasa una o yung matagal na naghihintay. So, yan yung kanyang order, charger, yung kanyang name. Then, meron po tayo ditong reference. Yan, select lang po natin at click po natin tong button na green. Yan. Once na-click natin, dadalhin niya po tayo sa verify order. So, dito, pipill up na po natin kung magkano po itong kanyang order. So, dito nakikita rin po natin yung item picture at yung customer picture para sure na hindi po tayo nagkamali nung ating i-update. So, example, ang item price ay 500 at si customer ay hiningan natin ng down na 100. Then, yung due date, so meron na po tayong selection. Example, 2 days siya bago dumating at anong oras. So, nakaayos na rin po yung mga fill up. So, example, 4 p.m. So, once na nag-green, meaning complete na po yung ating fill up. Click lang po natin itong green button at gagawa niya na po tayo ng resibo. Ayan. So, kung mapansin nyo po, naka-create na po yung kanyang resibo. Tama po, yung kanyang down. Yung kanyang item ay 500, nag-down siya ng 100. Okay, tapos ang due niya ay yun po, March 18, tama po, 4 p.m. So, ganun lamang po kadali. Ngayon, i-check po natin sa pending order kung nabawasan po. Check natin sa new order. Yan. So, dapat isa na lang po yan. Tama po. Isa na lang dahil na-process na po natin yung isang order. So, ngayon, try pa po natin i-process ito pang isang customer. So, ito naman ay tungkol sa cable. Select ko lang po uli yung reference at click ko lang po itong green button. Okay. Once na lilipat siya ngayon sa verify order, then yung picture again at yung picture ng customer. So, double check lang natin kung available nga. Then, lagay na natin yung price. Sample 200. Nag-down si customer ng 100. At yung kanyang due date, sample ay 4 days bago dumating. At yung time niya, example, ay 3 p.m. Then, mag-green, meaning complete na po yung ating input. Click lang po natin itong green button. So, ganun lamang po talaga kadali itong ating sistema. Then, gawa na po yung kanyang resibo. Send lang po natin sa kanya yung picture. Then, ngayon, check po natin kung may naghihintay pa na customer sa order. Wala na po, dahil lahat po ay na-process na po natin. So, ganun lamang po kadali. Thank you po. Ang next naman po natin, so paano naman po ma-check ni customer ang status ng kanyang order? Gamit po itong sistema dahil mawawala na rin po yung tatawag po si customer o pupunta sa tindahan. Gamit pa rin po ang messenger, kayang ma-monitor ni customer yung kanyang order. So, example po dito sa ating resibo ay sabi po, ang due date niya ay March 20, 3 p.m. Ngayon, check po natin sa messenger kung magmamatch nga po yung kanyang due date. So, kunin ko lang po yung messenger. Kung mapapansin nyo po, meron po tayo ditong fill up kanina. Yan. So, same po yung resibo. Tama po. Yan yung picture natin. Yan yung picture. Meron pong binigay ditong reference. Yan. So, copy ko lang po yung reference na yan. At, send ko po muli. Okay, paste ko lang po. Yan, so ganun lang po kadali. Then send. Ngayon, sabi niya po, please wait, check lang po ang status ng inyong order. Yan, so nagbibigay na siya ng mga pictures. Yung picture po dapat natin yan. Okay, so ganun lamang po kabilis. Talagang nabibigyan niya agad tayo ng detalye. So, sabi dito, ang due date ay 3 p.m. ng March 20. Tama po. Pareho po sa ating resibo. Yun po. Tama. Then, tama po. 4 days po. Pwede tayo mag-check ng status. Ngayon, sabi niya, wala pang status dahil wala pa sa due date. Then, yung picture ng item. Ayan. So, after 4 days, doon po tayo mag-check. Ngayon, balikan po natin ito mamaya. At,
Ngayon, check naman po natin kung paano naman pong mag-update or paano natin makikita itong ating mga pending. So, kanina po meron tayo ditong pending order. Yan. Okay. Sa pending order, dito po natin makikita yung mga dapat po nating i-process na. So, dito, sunod-sunod din po natin makikita yung mga due date. So, dito po sa ating charger, 2 days bago siya mag-due. Then, yung cable, tama po, 4 days. So, example, update ko po itong cable. Yan. So, ayan po yung mga details, complete po. Yan. So, ito po yung kanyang reference. So, example, itong cable natin ay napaaga po yung dating. So, click ko lang po itong reference at click ko naman po itong yellow button. Pag-click po natin ng yellow button, so, lilitaw po yung mga details, then wala pa hong status. Okay, so, ayan. Yan pa rin yung picture at yung picture ng customer. So, example, dumating po siya. So, select ko lang po yung dumating na. Yan. So, ganun lang po. Naka-ready na po yung ating drop down. Then, kung sino po yung nag-assist. Sample. Yan. Ako po yung nag-assist. Yan. So, once na nag-green, click ko lang po itong green button. Yan. Then, dapat po, mag-iiba na po yung status niya. Yun. Dumating na, pwede nang i-claim. So, ito po real time So, kunin ko rin po uli yung ating messenger at i-check natin kung nag-update po. Yung na same dito sa picture. So, again, paste ko lang po yung reference. So, dapat mag-iba po yung picture. Yun na po yung status. Nakita niyo po, nagbago po. Yan. So, tama po, dumating na nga po. Dumating na, pwede nang i-claim. Yan po yung status nyo. Dumating na, pwede na. Okay? So, ngayon, kung nakita natin pwede nang i-claim, pwede na po nating i-click yung i-claim na. Okay? So, i-click ko lang po ito. I-claim na. Yan. Okay, ngayon tatanungin ko tayo kung tayo po ba si Sunny Flores. Then, click lang po natin, yes, me. Okay, ngayon send down natin yung ating picture. Okay, Sunny Flores po ba yung inyong name? Yes, so ito po ba yung inyong number? Yes. Ayun. So, ganun lamang po ito kadali. Na-submit na po. So, makintay na lang daw po tayo matawag. Ngayon, check po natin sa ating claim tab kung nag-appear. Okay. So, punta lang po tayo sa Get Customer Claim. Ayan po. So, kita nyo po. For claim ng may-ari. Then, yung picture niya. Ayan. Then, punta din yung kanyang status. Then, yung reference. So, napakadali po. Talagang naka-ready na lahat yung ating talagang click-click lang po. Wala tayong sinulat po gaano. Sa pag-claim, click ko lang po itong reference. Then, click ko po itong green button. Ayan. Ngayon, dadalhin niya po tayo sa claim. Ayan. Then, type lang po natin yung nag-assist. Example, Sunny. Then, mag-green na po yung fill up, meaning complete na po. Click ko lang po yung green button. Ayan. So, claim na po. Ayan. So, sinasabi niya rin kailan po kinlaim. Complete na po. Ngayon, dapat doon sa ating pending, dapat po ay maging isa na lang po. Yung charger na lang po dapat yung matira. Ngayon, i-check po natin. Okay, punta lang po ako sa pending order. Ayan. So, mapansin nyo po, charger na lang po yung naiwan. So, ganun lamang po kadali ang pag-claim. Talagang wala pong kinausap dito sa ating mga staff, pero complete po nating nakuha yung details ni customer. Gamit po ito ay talagang mas marami tayong makikreate po na benta dahil naiayos po natin yung pagkuha ng order. Madalas po nangyayari na hindi po natin naisisinop itong mga numero ng hinihingan natin na kapag dumating po, tatawagan po namin kayo, pero nung dumating na, nalimutan na po natin. So, gamit po ito ay talagang malaking help po
sa ating sales. Thank you po.